ko na sa'yo na hindi mo kailangan magpaliwanag sa kahit na sino. At bakit? Naguguluhan tanong ko sa kanya. Kaibigan ko si Henry at ayokong isipin niya na pinatulan ko ang kapatid niya. Mas lalong nanlisik ang mga mata niya sa akin pero wala na siyang magagawa dahil nasabi ko na ang lahat at maniniwala sa akin ang kaibigan ko. Tama na yan. Mag-apunan na tayo. Singit ng kanilang ama. Padarang naman na binitawan ni Terrence ang braso ko at kitang-kita ko ang galit na galit niya mga mata bago padabog na naglakad papasok sa hapagkainan. Huminga ako ng malalim at pinakalma ang loob ko. Ayoko lang naman na mag-isip ang ibang tao na kaming dalawa nga, lalo na ang kaibigan ko. Interesado sa iyong kapatid ko. Napatingin ako kay Henry at nagsalubong agad ang tingin namin dalawa. Kitang-kita ko ang pag-aalangan sa mukha ni Henry at hindi ko naman gusto ang sinabi niya sa akin. Kahit kailan hindi ko ginusto na pag-interesan ako ng isang tao, lalo na ng kapatid niya. Pero may pag-asa pa ba ako para kumawala? Wala na. Sayang naman. Napatingin ako kay Miss Nirvana. Pasensya na kung inisip ko na may kung ano sa inyo ng anak ko. Pilit na ngumiti sa akin ang ginang at umalis na rin sa sala. Dismayado siya pero yun ang totoo at ayokong paasahin siya. Ayoko magsinungaling dahil ang totoo ay wala naman talaga. Sa tingin ko, kailangan mo nang bitawan ng kung ano man ang trabaho mo sa kapatid ko. Saad ni Henry. Napakagat ako sa labi ko dahil wala naman akong karapatan na magdesisyon sa bagay na iyon. Henry, huwag mong pangunahan na desisyon ko. Malamig na saad ang ama nila. Buong bahay na lang ay puro na lang mga tensyonado. Simula nang dumating ang panganay na anak nila, ang dami na agad na nagbago sa tahanan na palagi maingay dahil sa tawanan noon. Si Audrey makakasama ng kuya mo sa lahat. Tapos ang usapan. Hayaan mo silang dalawa at alam kong kaya nila iyon. Yun lang at iniwan na rin kami ng ama ni Henry. Nagsipasukan na sila sa hapagkainan at kaming dalawa na lang ni Henry ang naiwan. Kaya naman talaga namin ni Terrence kahit na madalas kami mag-away. Kailangan ko rin kayanin dahil sa tuwing magkasama kami ni Terrence palagi niyang nasasabi sa akin na gusto na niyang manatili dito sa Hacienda Martinez. Tara na Henry, huwag mo na akong isipin dahil hindi naman mahirap ang trabaho ko. Nakagiting sambit ko. Kumain na tayo. Tumango na lang siya sa akin at sabay kami naglakad papunta sa hapagkainan. Ang dating palagi maingay na kainan ay ngayon ay sobrang tahimik na. Pagpasok namin. Nakapalibot ang isa dosen ng mga katulong sa lamesa habang walang kumikibo sa tatlong nauna ng maupo si Celia. Naupo na rin ako sa pwesto ko kung saan katapat ko nag-iisang panganay na Martinez. Nagsimula akong kumain at tanging mga kubyertos lang ang nag-iingay dahil sa nangyari kanina. Simula bukas, hindi nasasabay sa atin ang trabahador ko sa pagkain. Simula rin bukas, lilipat na siya sa kwarto kung saan nagkukwarto ang mga maid dahil doon naman siya bagay. Malamig na saad ni Terrence at mukhang galit na galit nga talaga siya sa akin dahil ito na talaga ang pagsisimula niyang pahirapan ako. Hinawakan ko agad ang hita ni Henry dahil alam ko sasagot siya. Ayoko mag-away pa sila lalo na't nasa harapan sila ng mga magulang nila. Ang gusto ko masusunod dahil ako na ang tagapagmana ng buong Hacienda. Kaya sulitin mo na ang huling hapunan mo kasabay kami. Napakalamig nito sa akin. Tumango ako sa kanya na parang hindi ako apektado sa ginagawa niya sa akin. Lahat ng kinasanayan ko'y mawawala at dapat kong tanggapin iyon dahil nga isang trabahador lang ang tingin niya sa akin. Terrence, bakit kailangan pa na gawin yan? Tanong ni Mrs. Nirvana. Hindi naman na iba sa atin sa Audrey. Parang anak na rin ang turing ko sa batang iyon. Gusto ko lang na pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng trabahador dito. Kaya mamayang gabi, ililipat na lahat ng gamit niya kung saan nga ba siya nababagay na lugar. Parang may dumaang sakit sa dibdib ko pero ngumiti lang ako ng tepida. Sumubo ako sa pagkain na nasa harapan ko na magiging huling hapunan ko na kasama sila. Walang puso ang panganay na Martinez. Kapag galit siya at sa kasamaang palad, ako ang nasa harapan niya ngayon. Sa akin niya ibinuhos lahat ng galit at inis niya. Nagpaliwanag lang naman ako pero ganito na agad ang kapalit. Masyadong sunod sa layaw ang panganay na ito. Kulang seleksyon at mukhang kailangang maturuan. Hindi trabahador ang kaibigan ko sa Hacienda na ito. Madiing saad ni Henry. Napatingin ako kay Henry at pinanlakihan siya ng mga mata pero mukhang hindi siya magpapaawat ngayon. Hindi aalis si Audrey ng kwarto niya at mas lalong hindi ito ang huling beses na kakain siya kasabay tayo. Walang kwenta yung salita mo. Dahil ako pa rin ang panganay. Ako ang nag-iisang tagapagmana at ako masusunod. Madiing saad niya. Mukhang ito na nga ang bago kong kapalaran sa isang Terrence Martinez. Ayos lang Henry. Wala namang magbabago kahit na lumipat ako sa ibang kwarto.
At kahit na hindi na ako sumabay sa inyong kumain. Nakangiting saad ko at napatingin muli kay Terence. Susundin kung gusto mo dahil ikaw ang amo ko ngayon. Tumaas ang sulok ng labi nito na parang hanggang doon lang ang kaya niya at ang ngumiti ay hindi na magawa ng labi niya. Ganyan nga, Audrey. Dapat alam mo kung saan ka lulugar at kung sino susundin mo sa bahay na ito. Isa siyang halimaw. Walang pusong halimaw at walang pakaalam sa lahat ng lumalabas sa bibig niya. Tumayo siya mula sa silya niya at lumapat ang dalawang kamay niya sa lamesa. Inilapit niya sa akin ang sarili niya at napatingala ako para salubungin ang mga nagbabagang mga mata niya para sa akin. Hindi ka magiging masaya hanggat sinusuway mo mga sinasabi ko sa'yo. Audrey. Isang nakakatakot na pagbabanta mula sa kanya. Ano ba naman itong pinasok ko? Ang daming pwedeng magalit sa akin pero bakit ang isang Martinez pa ang ginalit ko? Tumigil ka na, kuya. Tigilan mo na sa Audrey. Kalmado pero mading saad ni Henry. Tama na yan. Dumagundong ang boses ng kanilang ama sa apat na sulok ng hapagkainan. Nasa harapan kayo ng mama niyo pero bangayan kayo ng bangayan? Bakit hindi na lang kayo magsaksakan? Lahat na lang mainit ang ulo. Malamig naman dito sa asyenda pero bakit ang init ng ulo nila? Pagsabihan niyo ko sa bunsong anak niyo na huwag pinakikialaman ng mga desisyon ko. Lalo na sa Audrey. Walang modo sa mga magulang niya. Desisyon niya ang gusto niyang palagi nananaig. Gusto niya sa kanya lahat sumasang-ayon ng mga bagay. Masyado niyang pinapanindigan na siyang amo ko at masyado siyang makasarili. Yun ang mga ugali na nakikita ko sa isang panganay na Martinez. Wala akong magagawa dahil ganun talaga ang amo kong ito na kanina pa iniisa-isa ang mga makina na ginagamit sa paggawa ng wine. Bakit hindi mo subukang gumawa ng wine? Mahinahon na tanong ko kay Terence na nakatalikod sa gawi ko. Kanina pa kasi niya pinapanood ang mga trabahador sa paggawa ng wine. Sa tingin ko nga naiilang na sa kanya mga trabahador dito sa factory dahil sa mga mata niyang nagbabantay. Susubukan ko kung gusto ko. Mukha bang gusto ko? Malamig na saad nito sa akin. Napakagatlabi ako dahil ganyan na siya sa akin simula kaninang umaga. Lahat ng sinasabi ko ay binabara niya. Ano pa ba ikinagagalit niya sa akin kung sinunod ko naman na ang gusto niya na lumipat ang kwarto at hindi makasabay sa pamilya niya? Pasensya na. Mahinang saad ko. Mukhang hanggang ngayon mainit pa rin ang ulo niya sa akin. Mabuti na lang talaga at uwi na ako sa bahay namin mamaya pagkatapos ng trabaho ko sa kanya. Katapusan na naman kasi ng buwan at sa tuwing katapusan umuwi ako sa bahay namin at alam na iyon ng mga Martinez. Kaya hindi ko naman na siguro kailangang magpaalam pa sa Martinez na ito na puro sama ng loob na yata ang nasa katawan. Audrey, kamusta na kuya mo? Napatingin ako kay Mang Peter na siyang nagtanong. Si Mang Peter ang palagi namin kasama sa tuwing mag-iikot kami rito sa factory ng wine para sa daily lesson ni Terence. Hindi ko nga alam kung may natututunan nga ba siya eh. Ayos naman po siya. Nasa bahay lang siya at hanggang ngayon ay nagagamot pa rin siya. Sagot ko. Naoperahan na ang kuya ko na dati ay may lung cancer. Ayos na siya pero hindi na namin siya pinagtatrabaho pa at hanggang ngayon ay nagagamot pa rin siya kahit papaano. Natatakot kami na baka bumalik pa siya sa sakit niya noon kaya todo pag-aalaga kami sa kanya. Ikamusta mo na lang ako sa kapatid mo at pati na rin sa mga magulang mo. Napangiti ako sa sinabi ni Mang Peter. Kahit hindi kami madalas na nagkakausap, naiisip niya pa rin na kumustahin ang pamilya ko. Salamat po, Mang Peter. Makakabuti po sa mga magulang ko ang pangangamusta niyo. Sigurado naman ako na matutuwa ang pamilya ko kapag nalaman nila na may nangangamusta sa kanila na katrabaho ko. Mababaw lang naman ang kasiyahan ng mga pamilya ko. Maalala mo lang silang kumustahin kahit hindi kanila kamag-anak ay isang kasiyahan na para sa kanila iyon. Tama na yung pagdadalan mo sa oras ng trabaho. Bilang singit ng amo kong palagi nalang galit sa akin. Umalis na tayo rito. Mabuti naman at mukhang maaga pang matatapos ang trabaho ko. Kapag maaga ako natapos ngayon kasama siya, mas maaga ako makakauwi sa bahay namin. Hindi ako gagabihin sa daan. Wala na rin naman akong balak na magpahatid pa sa driver ng mga Martinez dahil hanggang ngayon nahihiya pa rin ako sa gulong nangyari kagabi na ako ang dahilan. Saan tayo pupunta? Kalmadong pagtatanong ko sa amo ko. Lumakad lang siya palabas ng factory nang hindi sinasagot ang katanungan ko. Ayan ang isa niya pang ugali. Sobrang hilig niya akong takbuhan sa tuwing magtatanong ako. Pero kapag siya naman yung nagtatanong at hindi ako kumibo, galit na galit siya na para bagang gutom na gutom. Sinundan ko na lang ang paglalakad ni Terence palabas ng factory.
Trabahador na lang talaga ang tingin niya sa akin, hindi katulad ng kapatid niya at ng mga magulang niya. Kung anong swerte ang binigay sa akin ng 3 Martinez, siya namang kamalas-malasan na ibinigay sa akin ng isang panganay na Martinez. Dire-diretso siya sa pagsakay sa golf cart kaya naman dumiretso na rin agad ako sa upuang nasa harapan ng golf cart. Kahit nakatalikod ako kay Terrence, ramdam na ramdam ko pa rin na masamang titig niya sa akin. Umuwi na tayo sa bahay. Malamig na pagkakasaad niya. Mukhang hindi lang ako ang tinatamad ngayong araw dahil mukhang batis siya dahil nagyaya na agad siyang umuwi. Mabuti na rin yun kaysa naman magyaya pa siya sa kung saan para maglibang. Minaniobra ko ang golf cart pabalik sa mansyon nila. Nagmaneho ako sa pinakamabilis na makakaya ko dahil gustong-gusto ko na rin na mawala ako sa paningin niya. Mabuti talaga at katapusan na, makakauwi ako sa bahay namin at hindi na niya muna makikita ang pagmumukha ko na kinaiinisan niya. Bakit ka nagmamadali? Hindi ba't sinabihan na kita na huwag ka magmadali kung akong kasama mo? Dahan-dahan kong binagalan ang pagpapatakbo sa golf cart. Alam ko naman na galit siya sa akin kaya nga binilisan ko na para mawala na ako sa paningin niya pero bakit ayaw niya akong pagmadaliin? Pasensya na. Muling paghingi ko ng tawad. Hindi ko alam kung ilang beses na ba ako nanghingi ng pasensya sa kanya ngayong araw pero yun ang palagi kong sinasabi sa kanya para hindi na lumaki ang away namin. Para na rin sa mga magulang nila kaya ayaw ko magsimula na naman ng isang away. Hanggat maaari sinusunod ko na lang at nagpapakumbaba ako. Dahil kay Terrence lalo kong natututunang habaan ang pasensya ko na dati naman ang mahaba. Hindi katulad ng pagpapasensya niya na sobrang konti. Bukas, gustong makita kung paano ka gumawa ng wine. Matututo ako kung pinapanood ko kung paano gagawa ang nagtuturo sa akin. Kesa naman puro na lang pakikipag-usap sa isang lalaking ginagawa mo sa pabrika. Kung makapagbitaw siya ng salita sa akin parang hindi ko ginagawa na maayos ang trabaho ko. Lahat nga ng pagpapahaba ng pasensya at pag-unawa sa kanya ay ginawa ko na. Hindi ako ang problema dito dahil siya ang may malaking problema pero sino ba naman ako para magreklamo sa kanya? Pasensya na. Sa susunod hindi na ako makikipag-usap sa kahit na kanino habang nagtatrabaho ako. Pero bukas hindi ako pwede. Gusto niyo lang palang mapanood ako kung paano gumawa ng wine sana kanina pa. Hindi yun nagyaya na siya agad na umuwi. At bakit hindi ka naman pwede? Ako ang amo mo dito at ako lang makapagsasabi kung kailan ka hindi pwede. Hindi ko na lang siya kinibo dahil kahit na anong mangyari tutuloy pa rin ako sa pag-alis ko. Inaasahan pa naman ng mga magulang ko ang pag-uwi ko ngayong araw at siguradong naghahanda ng maliit na pagsasalo ang mga iyon. Nang makarating kami sa harapan ng mansyon nila, kaagad kong pinadala na maayos ang golf cart. Pagkaparada ko, agad akong bumaba ng golf cart nang hindi siya hinihintay. Lumakad ako patungo sa gilid ng mansyon kung saan ang mga kwarto ng mga trabahador na katulad ko. Alam naman na nila Mr. and Mrs. Martinez ang pag-alis ko. Siguro naman maintindihan nila ako dahil ito lang din ang araw na rest day ko. Oh Audrey, ang aga niyo yatang natapos ngayon. Gulat na saad ng mayordoma. Maaga nga dahil ang karaniwang oras talaga na nagtatapos ako sa trabaho ko kay Terrence ay 6:00 na ng gabi. Pero ngayon ay 4:00 pa lang tapos na agad ang trabaho. Wala yatang gana magtrabaho ngayon ng tagapagmana. Sagot ko. Lumapit ako sa kama na okupado ko at yumuko ako para kunin sa ilalim ng kama ko ang mga gamit ko. Isang malaking bag lang iyon at sinuot ko na agad sa magkabilang balikat ko. Mahalagang gamit lang ang binitbit ko at syempre pati na ang sweldo ko para sa buwan na ito. Sige ho, aalis na po ako. Uwi na ako sa amin. Pagpapaalam ko sa mga kapwa ko katrabahador na kasama ko sa kwarto na ito. Sige, mag-iingat ka sa biyahe. Marami magnanakaw ngayon kaya ingatan mo mga gamit mo. Pagpapaalala sa akin ng mayordoma. Tumango naman ako sa kanya at ngumiti. Naglakad ako palabas ng kwarto pero hindi ko inaasahan na makakasalubong ko si Terrence na nakakrus pa ang 2 braso sa harapan ng dibdib niya habang blangkong pinagmamasdan ako. At saan naman ang punta mo? Pinayagan ba kitang umalis? Sumusuko ka na agad bilang trabahador? Ano naman bang naiisip ng panganay na ito? Sinabihan na kita na bukas panonoorin kita sa pabrika kung paano gumawa ng alak. Pero bakit balot na balot ka yata? Napakalamig talaga ng boses niya na parang pinapaliguan ako sa tubig na punong-puno ng yelo. Terrence, ngayon ang araw na uwi ko sa pamilya ko at hindi pwedeng hindi ako tumuloy. Dahil inaasahan ako ng pamilya ko. Alam naman na ng mga magulang mo. Pero ako hindi ko alam at ako ang amo mo. Hindi mo man lang naisipan na magpaalam sa akin? Terrence, uwi na ako sa amin para makita mga magulang ko. Babalik din agad ako pagkatapos ng 4 na araw.
pagpapaalam ko sa kanya ng maayos. Dahan-dahan na nagsalubong ang dalawang kilay niyang parang naglalaban. At ngayon ka naman magpapaalam kung kailan aalis ka na? Hindi. Dito ka lang at hindi ka aalis, Audrey. Terrence naman. Nilalakuran niya lang ako. Basta at ito ang hindi ko pwedeng palagpasin na lang. Kailangan kong umuwi sa mga magulang ko dahil ayoko nang masayang ang inihanda nila at paghintayin sila sa wala. Minsan ko lang makikita ang pamilya ko sa loob ng isang buwan tapos sagabal pa si Terrence. Hindi na pwede ito. Terrence, pakiusap naman oh. Nagmamakaawang sambit ko habang sinusundan ko siya. Kung sa kanya wala lang ang pamilya niya, pues sa akin sobrang laki ng halaga ng pamilya ko. Ayokong binibigo ang pamilya ko pagdating sa akin. Payagan mo na akong umuwi. Saglit lang naman din ako doon. At baka kailangan din muna natin na maghiwalay kasi palagi ka nalang galit sa akin. Habang wala ako, walang magpapagalit sa'yo. Lalamig ang ulo mo at pagbalik ko mas okay na ulit na magtrabaho na magkasama tayong dalawa. Bigla na lamang niyang nilingon ako kaya napahinto ako sa paglalakad at sa dapat na sasabihin ko. Umiigting ang panga niya at nagtatagisa ng ipin niya. Hindi ka aalis, Audrey. Dito ka lang dahil sinabi ko at ang sinabi ko ang masusunod. Kaya bumalik ka na sa kwarto mo at ibalik mo ng lahat ng inimpake mo. Napahilamos ako sa mukha ko dahil sa sobrang stress na dinadala sa akin ni Terrence. Kahit kailan hindi ako naging stress ng ganito sa trabaho ko dito sa asyenda, ngayon lang nangyari ito. Ano bang pwede kong gawin, Terrence? Ano pwede kong gawin para payagan mo akong umuwi sa bahay namin? Sinusunod ko naman na lahat ng gusto mo ah. Kahit hindi ako komportable sa bagong trabaho sa'yo dahil sa sobrang insensitive mong tao, ginawa ko pa rin naman ang lahat. Pakiusap, Terrence, pauwiin mo na ako. Para ako nagkaroon ng amo na sinasakal ako. Lahat ng dapat kong gawin ay dapat na alam niya. Lahat ng dapat niyang sabihin sa akin ay dapat kong sundin. Gustong gusto mo talagang umuwi? Seryosong tanong niya sa akin at wala na ang pagkakakunot ng noon niya. Laan ko na muli ang emosyon niya na kanina ay nanggagalaiti sa galit. Sagutin mo ang tanong ko, kung gusto mo umalis. Oo, Terrence. Gusto kong umalis. Gusto ko munang makahinga ang utak ko mula sa kanya. Magpahinga ang pasensya ko na palagi niya nalang sinasagad. Sige, umalis ka. Pero may isang kondisyon. Anya na nagpakaba sa dibdib ko. Sabi ko na nga ba at hihingi siya ng kapalit. Ganoon naman siya palagi. Kailangan may kapalit kung gusto mong makuha ang gusto mo. Ano yun? Simple lang. Isasama mo ako sa bahay niyo at papayagan kitang umuwi. Ano? Sagot, Audrey. May bibigay mo ba ang gusto ko o hindi ka aalis ng bahay na to? Ang gusto ko lang naman ay mapahinga ang utak ko. Gusto ko lang muna na malayo kay Terrence kahit ilang araw pero bakit ganito? Saan ang bahay niyo rito? Tanong ng isang binata na ayaw ko sana munang makasama pero heto ngayon at siya pa ang nagmamaneho ng sasakyan na papunta sa bahay namin ngayon. Kumanan ka sa kanto tapos dire-diretso mo lang at makikita mo isang malaking puno ng mangga at tabi naman ng puno ay ang bahay namin. Simula unang araw nang makilala ko siya ganoon na ganoon pa rin siya. Pinipilit niya talaga ang gusto niya. Kaya kasama ko siya ngayon. Kung hindi lang talaga mahalaga para sa akin ang umuwi sa bahay namin, baka hindi ako problemado ngayon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay mama at papa na makikitulog sa amin ang tagapagmana ng Asyenda Martinez. Ang panganay na palaging sinusunod ang lahat ng gusto niya. Bakit nga pala naisipan mo na sumama ka pa sa akin? Maliit ang bahay namin. Parang banyo lang sa mga kwarto niyo, ang laki. Hindi rin masasarap ang ulam namin dito kumpara sa bahay niyo. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa kanya para hindi na siya mag-expect ng kung ano sa bahay namin. Alam naman niya na mahirap kami kaya sana nga hindi na siya umasa na may papakain ako sa kanyang masarap na ulam at magarang kwarto na may aircon. Gusto kong bantayan ang kilos mo at boring sa bahay kung wala ka. Boring daw ang bahay nila kapag wala ako. Halos nga lahat ay nasa loob na ng bahay nila. May mga pagkain na parang nasa grocery ka na. May mga arcade game na makikita sa mga mall. May kabayo siya doon na pwedeng gamitin para maglibang. May malaking Maria Falls at higit sa lahat ay may malaki silang factory na dapat niyang inaasikaso. Hindi naman ako gagawa ng kung anumang bagay dito. Gusto ko lang talaga na makasama ang pamilya ko. Ano bang iniisip mo na gagawin ko na makaka-apekto sa'yo? Wala naman siguro. Baka gusto niya lang talaga na sumama sa akin at ubusin nga ang pasensya ko. Pwede bang wag ka na lang magtanong?
Iritadong sambit dito sa akin. Diyos ko naman, lahat na lang ba ng sasabihin ko hindi niya sasang-ayunan? Kung ganito ang magiging ugali niya sa harapan ng mga magulang ko, baka habulin siya ng itak ng papa ko kahit na siya pa ang anak ng ginagalang na Harriente Laurientos Martinez. May isa pa pala ako na pakiusap sa iyo, Terence. Sad ko habang natatanaw ko na ang malaking puno ng mangga. Asahan mong may hihingin akong kapalit. Palagi naman ganoon. Palagi may kapalit lahat ng hinihiling ko sa kanya. Hindi pwedeng bigay lang siya ng bigay dahil kailangan may ibibigay ka rin sa kanya. Gusto ko lang naman na maging maayos ang trato mo sa akin sa harap ng mga magulang ko. Maging maayos ka lang kahit minsan lang. Dahil hindi ko alam kung ano masasabi sa iyo ng mga magulang ko. Kung ipapakita mo ugali mo. Sanay na sanay ang mga magulang ko kay Henry dahil ilang beses ko na ring dinala sa bahay namin ito. Sobrang saya pa nga ng mga magulang ko sa tuwing dinadala ko si Henry sa bahay namin. Sana lang ay ganoon din ang pagtrato nila sa kapatid ni Henry. Kahit na anong kapalit, pwede naman. Basta magibagalang ka lang sa harapan ng mga magulang ko. Sambit ko pa. Sana naman hindi siya mahirapan sa gusto ko. Kung ang mga gusto niya nga ay nagagawa ko, kaya sana ay magawa niya rin ito. Doon ako sa kwarto mo matutulog. Anya, at tapos ang usapan. Yun lang pala ang gusto niyang kapalit. Hindi naman masyadong mahirap at pwede naman ako makatulog sa kwarto ni mama at papa. 2 kwarto lang naman kasi ang meron sa bahay namin. Ang isa ay sa kapatid ko pero sa tuwing umuwi ako, lumilipat siya sa kwarto nila mama. Sige ba, dahil gusto ko rin namang matulog sa kwarto ng mga magulang ko. Sa kwarto mo ako matutulog. Kasama ka. Huh? Gulat na tanong ko sa kanya habang nakatitig lang ang mga mata niya sa kalye. Huminto ang sasakyan niya sa gilid ng puno ng mangga pero hindi agad kami bumaba ng kotse niya. Gusto ko, magkasama tayo matutulog sa kwarto mo. Terence, gusto mo bang pag-isipan tayo kung ano ng mga magulang ko? Kapag nalaman nila magkasama tayo matutulog sa isang kwarto, ano na lang ang sasabihin nila sa akin? Kung sa'yo, normal lang iyon pero sa akin hindi. Kahit kailan nga hindi kami nagsama ni Henry sa isang kwarto. Eh di mas maganda pala. Dahil ako ang mas mauuna na makasama ka sa isang kwarto kaysa sa kapatid ko. Saan niya? Lumingon sa akin ang ulo niya. Sumilay agad sa pagmumukha ko ang ngisi niyang nakikipagkompetensya. Kung gusto mo maging mabait ako sa harapan ng mga magulang mo, sa isang kwarto tayo matutulog habang nandito tayo. Terence naman, magaling ka naman sa pagpapaliwanag. Kaya mo na yan. Sambit niya at lumabas ng sakyan. Agad akong sumunod at lumabas na rin ng sakyan niya. Binuksan ko ang pinto sa likod ng kotse niya at kinuha ang bag ko. Sinukbit ko ito sa balikat ko at isinara na rin agad ang pinto ng kotse niya. Nakaka-stress talaga. Umuwi nga ako dito para mabawasan ng stress sa utak ko pero dinala ko naman dito ang nagbibigay ng stress sa akin. Paano ko naman kaya ipaliliwanag sa tatay ko na wala naman kami relasyon ng panganay na anak ng Martinez kahit na magsasama kami sa isang kwarto? Audrey ko! Napatingin ka agad ako sa pintuan ng bahay namin at nakita ko ang kuya ko na excited na excited. Tumakbo ka agad ako ng mabilis para salubungin siya para hindi na siya mapagod sa pagtakbo papunta sa akin. Pero bago ko pa malapitan ang kapatid ko, may malaking braso na agad ang pumulupot sa bewang ko. Nalalaki ang mga mata na napatingin ako kay Terence. Anong ginagawa mo? Mahinang saad ko pero medyo naiinis. Ayoko naiinis sa kanya dahil siya nagpapasweldo sa akin ngayon. Pero bakit ba paiba-ibang kilos niya? Bigla na lang niya akong niyayakap ngayon. Yayakapin ko yung kapatid ko. Pati ba ang pagyakap sa kapatid ko bawal? Tanong ko sa kanya. Mabilis pa sa kabayo na binitawan niya ang bewang ko. Never mind. Laglag ang pangako sa sinabi niya. Ang hirap intindihin ng binata na ito. Hindi ko mabasa lahat ng kinikilos niya. Audrey! Bigla akong nakaharap sa kapatid ko na nasa harapan na pala namin. Dahil sa ginawang pagkapit ni Terence sa bewang ko kanina, nakalimutan ko na may kapatid na pala akong sasalubungin. Kuya! Naiilang na saad ko dahil sa nakita ng kuya ko na ginawa ni Terence. Pero sa huli hinagkan ko pa rin ang kapatid ko. Mainit at mahigpit na yakap galing sa kapatid ko. Miss na miss kita, Audrey. Gusto ko sana magtrabaho para kahit paano mawala ang pagkamiss ko sa'yo. Pero komplikado. Natatawang saad niya. Napahiwalay ako sa pagkakayakap sa kuya ko at mahinang pinisilang pisngi niya. Kuya, mas maganda kung mananatili ka na lang sa bahay. Wala pang 6 na buwan na inoperahan ka. Hindi pa para sa'yo ang pagtatrabaho.
At saka nakakaya naman namin ni Papa, natustusan ng lahat. Taga-deliver kasi sa Maynila ang papa ko, habang ang mama ko naman ay sa bahay lang. Pero minsan kapag may bakante ng trabaho na kaya niya ipinapasukan kaagad niya. Pero kung magtatrabaho ako, mas mapapadali ang pagtubo sa lupa natin. Kuya, huwag mo na isipin ang tungkol sa lupa, dahil ako nang bahala. Nakangiting saad ko. Audrey! Napatingin kaagad ako sa likod ng kapatid ko nang marinig ko ang malakas na sigaw ng mama at papa ko. Nagunahan sila sa pagpunta sa akin kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapatawa. Ganito sila sa tuwing umuwi ako. Wala nang nagbago. Mama! Papa! Gumilid si Kuya Carrie para bigyan daan ang mama at papa namin. Tinaas ko ang dalawang braso ko at sinalubong sila ng mahigpit na yakap. Sobrang higpit ng pagkakayakap sa akin nila mama na nagpasaya talaga sa akin. Sa wakas at natapos na rin ang buwan na to. Nakasama ko na ulit ang dalaga ko. Masayang saad ni mama. Dito ko napatunayan na kahit sobrang hirap ng buhay, swerte naman ako sa mga magulang ko. Maingay at masaya na ulit ang bahay natin. Masayang masaya na saad ni Papa. Humuwalay sila sa pagkakayakap sa akin at sabay na napatingin sa lalaking kasama ko. Nagtataka sila sa bagong mukha na dinala ko. Ma? Pa? Kuya? Siya nga po pala si Terence. Siya po ang panganay na anak ni Mr. Harriente. Kasama ko po siya ngayon kasi gusto niya na magbakasyon dito sa probinsya natin. Nag-aalangan na pagpapaliwanag ko. Hindi ko napaghandaan ito dahil hindi ko naman alam na makakasama ko siya rito. Magandang gabi po sa inyo. Dahan-dahan ako napalingon kay Terence. Laglag ang pangako habang nakatingin sa kanya na sobrang galang na binaati ang mga magulang ko kahit na wala pa rin kangiti-ngiti sa mukha niya. Kayang-kaya naman pala niya maging magalang sa pananalita pero bakit ayaw niyang gawin? Mas bagay sa kanya ang ganito na may paggalang kaysa sa pagiging irritable niya sa lahat ng sinasabi niya sa Hacienda Martinez. Magandang gabi rin sa'yo. Bukas ang bahay namin para sa isa pang Martinez. Masayang saad ni Papa. Sayang at wala si Henry. Mas masaya tayo kung nandito sana ang batang yun. Napakagat ako sa labi ko dahil pakiramdam ko may maling nasabi ang papa ko. Alam ko naman na hindi okay ang dalawang magkapatid na Martinez. Pumasok na tayo sa loob at para makapag-apunan na tayo. Anyaya ni Mama. Mabuti na lang nagyaya na si Mama dahil parang may kakaiba na sa presensya ni Terence. Mas gwapo ang panganay kaysa sa bunso. Sambit ni Kuya at nagsimula na kami lumakad papasok. Kumakapuri si Kuya kay Terence parang sobrang linis ni Terence. Kung malalaman lang nila ang tunay na ugali ni Terence, baka hindi niya masabi ang bagay na iyon. Kamukhang kamukha pala ni Mr. Harriente ang panganay. Para silang pinagbiyak ng bunga. Saad ni Kuya. Naglalakad kaming papasok sa bahay pero imbes na tumingin siya sa daanan, mas pinakatitigan niya si Terence. Magkasintahan ba kayo ng kapatid ko? Kuya! Nahihiyang saad ko. Hindi ko papatulan ng isang Martinez. At wala rin naman akong interes sa kahit na sinong Martinez. Tama na yan. Si Papa pagkapasok namin sa bahay. Dumiretso agad si Papa at Mama papunta sa maliit naming hapagkainan habang naiwan naman kaming tatlo nila Kuya sa harapan ng pinto ng bahay. Kung hindi pala kayo, bakit bigla niyang hinawakan ng bewang mo tulad ng ginagawa ng dalawang magkasintahan? Napahawak ako sa bato ko dahil naalala pa pala ni Kuya iyon. Sana kasi wala nang paghawak na ginawa pa si Terence. Wala yun, Kuya. Umarap ako kay Terence na nangungusap ang mga mata ko para tulungan niya ako magpaliwanag sa kapatid ko. Pero parang wala siyang nakita at heto na naman siya sa pagiging tahimik niya. Hindi na naman niya itatanggi kung ano ang naiisip ng kuya ko. May pasabi-sabi pa siya na ayaw niya magkaroon ng isang mahirap ang pamilya nila. Pero heto siya ngayon at hindi tinatanggi na wala naman talagang kami. Muli akong humarap sa kapatid ko na nakataas ngayon ang 2 kilay at inaantay ang pagpapaliwanag. May pinatay lang siyang lamok sa bewang ko. Nag-aalangan na sagot ko pero ngumiti pa rin. Tara na muna dito, magapunan na tayo. Sigaw ni Papa mula sa hapagkainan. Eto na pa! Sigaw pabalik ni Kuya at lumakad na papunta sa hapagkainan. Mabuti na lang talaga at nakaiwas ako sa tanong ng kapatid ko. Bakit kasi may ibig sabihin pa kung hahawakan isang lalaki isang babae sa bewang? Lalakad na rin sana ako pagsunod sa kuya ko nang hawakan ni Terence ang siko ko. Napalingon ka agad ako sa kanya. Huwag mong kalimutan ang kapalit na gusto ko.
Kung gusto mo na magkasundo tayong dalawa, Audrey, galingan mo sa pagdadahilan ko bakit sa kwarto mo ako matutulog. Sigurado naman ako na kayang-kaya mo magdahilan dahil doon ka magaling. Ang sarap-sarap talaga kapag nagluluto ka ng kare-kare, ma. Kumuha ko ng bagoong at tinalo sa pinggan ko na may kanin at kare-kare. Ito ang paborito kong ulam kaya sa tuwing umuwi ako palaging ito ang inihahanda ni mama. Masarap at wala pa rin makatatalo sa luto ng mama ko. Kahit ang mga magagaling na tagaluto sa mansyon ng mga Martinez ay hindi matatalo ang mama ko. Pinalambot ko pa talagang tuwalya para talaga mas masarap. Sambit sa akin ni mama. Napansin ko naman ang tingin ni isang lalaki na palagi kong nararamdaman. Napatingin ako sa pinggan ni Terence at wala pa siyang kabawas-bawas. Kahit isang subo sa plato niya. Bakit hindi ka pa kumakain? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Alam ko naman na pamilyar siya sa ulam na kare-kare dahil Pilipino siya. Huwag naman sana niyang ilabas ang pagiging maarte niya rito. Nakakahiya naman sa pamilya ko lalo na kay mama na naghanda talaga. Oo nga naman. Singit bigla ni kuya. Isang pabilog na lamesa ang nasa harapan namin at napapalibutan naming lima ito. Si kuya, si papa, mama, ako at si Terence. Ganyan ang pwesto namin lima sa pabilog na lamesa. Kumain ka na, Terence. Tama na kakatitig sa kapatid ko dahil hindi mababawasan ang pagkain mo kung tititig ka lang kay Audrey. Nilukob ako ng hiya dahil sa sinabi ni kuya. Hindi naman ganito ang kuya ko sa tuwing dinadala ko si Henry. Bakit iba yata ngayon na si Terence na ang dala ko? Parehas naman na Martinez ang dalawa.